Nagsimula ang episode 4 kung saan ay dinala na nila Lily ang mga nakuhanan nilang mga picture kay Chief Bowers, at tuwang-tuwa sila dahil nagulat si Bowers na makita ang mga ito, ngunit puntod lang pala ang nakuhanan nila, at sinabi din nito na isang estatwa lang ang picture na nakuhanan ni Will, at pasigaw na sinabi ni Lily na isang clown iyan at hindi isang estatwa, kaya't pinagalitan siya ni Bowers at sinabing baka gusto mong mabalik ulit sa asylum, at sa susunod ay wag na kayong nakikialam sa aming mga investigasyon. At pagpunta nila Lily sa school ay pinag-uusapan nila kung bakit hindi sila pinapatay ni Pennywise, dahil parang pinaglalaroan lang sila nito. Kailangan nating alamin kung may nangyayari na bang ganito dati sa Derry, pero walang maniniwalang mga matatanda sa atin. Kung tatanungin ko naman si Mommy baka ibalik lang ako ulit dun sa asylum, samantala ay nabasa ni Charlotte sa dyaryo na nahuli si Hank dahil sa pagpatay sa mga bata. Pagkatapos ay dumating si Rose upang mag-deliver ng mga in-order sa kanya ni Charlotte, at sinabi niya kay Charlotte na maganda dito sa Derry, ngunit mag-iingat ka pa din dahil paminsan-minsan ay may mga nangyayari ditong kakaiba. Kinabukasan ay makikita nating namimingwit sa isang ilog sila Will at si Leroy, pagkatapos ay nagawang makabingwit ni Will ng isang isda ngunit nakawala naman ito, at ilang sandali ay nagpunta si Leroy sa kanilang sasakyan upang kumuha ng pangpain, at nakakita si Will ng isda na papalapit sa kanya, at nang tingnan niya ang isda ay bigla siyang hinila ng isang kamay sa tubig, at nakita niya na kamukha ito ng kanyang ama na tila nasusunog, at sinabi nito na masusunog ka din, at nang marinig ito ni Leroy ay agad siyang nagtatakbo sa kanyang anak. At dagli niyang hinila ito sa pagkakalublob sa tubig, at sinabi ni Will sa kanya na kamukha mo daddy ang nanghila sa akin sa ilalim, at nang makita nila ang lobo na kulay pula ay nakita din ni Leroy ang sugat sa mga kamay ni Will, kaya't alam na niya ngayon na may nangyaring kakaiba talaga. Samantala ay sinabi ni Charlotte kay Bower na kung may umaatake pa din sa mga bata ngayon, ay posible na isang inosente si Hank dahil hindi naman ito nakakalabas ng kulungan, hindi naman iyan ang kanyang kaso. Ang kaso niya ay dahil nagsisinungaling siya. Samantala ay nakita ni Halloran ang kanyang lola sa gitna ng apoy, at sinabi nito sa kanya na, iingatan mo ang iyong sarili at isarado mong mabuti ang takip. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Leroy ang nangyari sa kanila ni Will sa ilog. Sinabi ng anak ko na kamukha ko daw ang nanghila sa kanya sa ilalim ng tubig, at tila may demonyo dito sa Derry. At sinabi niya kay Halloran na ano nga ba talaga ang hinahanap natin, ngunit biglang tumahimik si Halloran at sinabing hindi ko nga din alam. Samantala ay inamin ni Will na palagi niyang napapanag-inipan na nahuhulog sa eroplano ang kanyang ama, at paanong nalalaman ng clown ang aking kinatatakutan, at bakit hindi niya ako pinatay nung nilunod niya ako sa ilog, at bakit hindi pa niya tayo pinapatay lahat. Baka gusto lang niya tayong takutin, pero bakit hindi pa din siya tumitigil sa pananakot sa atin, samantalang kinuha na niya ang iba nating mga kasama. Sinabi ni Lily na hindi pa din ako sigurado kung talagang patay na ba si Matty, at ipinaliwanag ni Will na kapag natatakot ang isang tao ay naglalabas ang kanyang katawan ng cortisol at adrenaline, at nakaka-attract ito ng ilang mga predator, kaya't nasusundan nila ang kanilang biktima, at baka kaya tayo nasusundan ng clown na iyon. Ano na ang gagawin natin ngayon hindi naman natin mapipigilan ang ating mga takot. Pagkatapos ay ipinakita ni Lily ang gamot na iniinom ng kanyang mommy kapag ito ay natatakot at nag-aalala, kaya't naisip nila na maaaring makatulong ito sa kanila. Sinabi ni Will na kailangan lang nating inumin ito at siguradong makokontrol na natin ang ating mga takot. At sa klase ay inaya ni Marge na mag-lunch sila ni Lily dahil namimiss na siya nito, at kaya pala ay may pinaplano sila nila Patty. Samantala ay dinala na ni Charlotte sa police station ang authorization letter na pinirmahan ng ina ni Hank, upang makausap niya si Hank, ngunit hindi naman siya pinayagan ng isang pulis doon, kaya't nang sabihin niya na mag-rally kami dito ay pinayagan na din siya nito, at nang makausap na niya si Hank, ay sinabi niya dito na sabihin mo na ang buong katotohanan, at aminin mo na kung nasaan ka talaga nung gabi ng krimen na iyon, at alam mo naman na nasa panig mo ako, kaya't inamin ni Hank na kasama niya ang isang babaeng maputi na may asawa na, at kung may makakaalam nito ay hindi nila ako ipapakulong sa Shawshank at itatali nila ako sa isang puno. Samantala ay sinabi ni Fuller kay Sean na iniwasan nila ang lugar na sinabi ni Rose na hukayin ay wala naman silang nakita. Sinabi ni Sean na imbitahan niyo ang mga indigenous doon, dahil maaari tayong makakuha sa kanila ng mahalagang mga impormasyon. Samantala sa eskwelahan ay makikita nating kumakain na ng lunch sila Lily at Marge sa kantin. Pagkatapos ay binati si Lily ng isang sikat na lalaking estudyante sa kanilang eskwelahan, at sinabi ni Marge na hindi mo ba nakikita ang titig niya sa'yo, bakit di mo siya kausapin? Sige, mag-aayos muna ako sa banyo at kakausapin ko na siya mamaya. Pagkaalis ni Lily ay sinabi nila pati kay Marge na, napaniwala mo na ba siya sa mga sinabi mo? At pagpunta ni Marge sa banyo ay nakonsensya siya, kaya't sinabi na niya ang plano nilang masama kay Lily, ngunit biglang nakaramdam ng sobrang sakit si Marge sa kanyang mga mata, at makikitang biglang nagdugo at nakakakilabot na lumuwa ang mga ito na tila
sila lalabas na sa kanyang mga eye sock, at alam ni Lily na nasa panganib na si Marge, at nang kuhanin niya ang gamot ng kanyang ina na pampakalma ay nahulog naman ito sa bowl, at dahil sa sobrang sakit ay nagpunta si Marge sa woodworking shop ng kanilang eskwelahan, at pagkatapos ay pinutol niya ng isang sinsel ang kanyang mga mata, at nang tumubo ulit ay itinapat niya ang mga ito sa banso upang malagari. At nang makita siya ni Lily ay agad siyang hinila nito upang matulungan. At pagbagsak nila sa sahig ay nakita sila ng lahat ng mga dumating na mga estudyante, na tila inakala nila na si Lily ang may kagagawan nito kay Marge. Kaya't agad na sinabi si Lily na hindi ko ito kagagawan. Samantala ay sinabi ni Leroy kay Charlotte na huwag ka nang sumali sa gulo, pero ikinulong si Hank na isang black sa sala na hindi naman niya ginawa. At ang anak niyang babae ay kaibigan ni Will. Samantala sa kwarto ay hindi makatulog si Will dahil naiisip niya ang nangyari sa kanya sa ilog. Kaya't sumilip na lang siya sa kanyang telescope, at napasigaw siya sa takot nang makita niya si Pennywise na nakatingin sa kanya. At pagkadating ni Leroy ay nakita siya nito na takot na takot. At pagkatapos ay sinabi ni Will ang nakita niyang clown na nakatingin sa kanya sa labas. At pagtingin at paglabas ni Leroy ay wala naman siyang nakita na kahit na sino doon. At nang pabalik na siya ay nakita na naman niya ang pulang lobo na nasa isang puno. Kinabukasan ay tinanong niya kay Shaw kung ano nga ba talaga ang hinahanap nila. At isinama siya ni Shaw kay Taniel na nakaposos. Sinabi ni Shaw na nakita silang nag-e-espya sa bakod ng base. At maaaring alam niya kung saan ang eksaktong lokasyon ng hinahanap natin. At dahil ayaw sumagot ni Taniel sa mga tanong ni Halloran, kaya't ginamit na lang ni Halloran ang kanyang psychic ability kay Taniel. Kung saan ay nakita niya sa alaala ni Taniel nung bata pa ito. At pinakwento sa kanya ng kanyang tita Rose ang tungkol sa istorya ng Galo. Kinwento ni Taniel na 1,000,000 taon na ang nakakaraan, bago pa man magkaroon ng mga tao, ay pinalayas na ang mga demonyo sa pinakamadilim na bahagi ng langit, at nakulong sila sa mga shooting stars. At nawasak ito nang tumama ito sa mundo, kaya't nakawala ang mga demonyo. At kumalat sila sa kagubatan. At ginawang punyal ang piraso ng star na nawasak ng ating mga ninuno noon upang itaboy sila. Kaya't nang dahil dito ay namuhay na ng mapayapa ang tribo sa Western Forest, hanggang sa dumating ang mga settler, at sa kabila ng kanilang mga babala ng panganib ay binaliwala sila ng mga settler, kaya't lumakas ang mga Galo nang kainin sila ng mga ito, at sinabi ng warrior chief na si Sesky na kailangan na nilang ilipat ang kanilang tribo, ngunit nagrebelde naman ang anak nito na si Nikani, at naglahad ito ng alternatibong plano upang ma-recover ang 13 mga fragment ng sagradong material, at nagpunta sila ni Nikani sa kuweba kung saan nahulog ang Galo, upang makuha niya ang mga fragment, at nang masigurado niya ang kaligtasan ng kanyang mga katribo, at nang malaman ni Sesky na nagpunta ang kanyang anak doon ay sinamahan nila ang mga ito, pagkatapos ay inatake sila doon ng mga Galo, hanggang sa si Sesky na lang ang naiwan sa kagubatan, at matapang niyang hinarap ang demonyo, ngunit tinalo din naman siya nito, at sa pagkamatay ng kanyang ina ay ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang plano, at ibinaon niya ang mga fragment sa mga shells, at sinindihan niya ang mga bato upang markahan ang mga lokasyon nito, at gumawa ito ng isang linya upang hindi makapasok ang mga Galo, at nanumpa ang tribo na pananatilihin nilang lihim ang lokasyon ng mga fragment, upang masigurado na nakakulong at hindi makatakas ang mga demonyo sa loob ng kagubatan, at tinanong ni Halloran sa alaala ni Taniel kung nasaan ang mga pilar, at sinabi ni Taniel kung nasaan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpunta sa isang tunnel sa ilalim ng lumang balon, at sa wakas ay nabunyag na ang site sa inabandonang bahay sa Neibolt Street.